Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News 28 minutes ago. Tungkol ito sa nawawalang sabongero na allegedly tinapon sa Taal Lake. Ito. Authorities have recovered a sack, isang sako lang, containing what appeared to be bones during the retrieval operations for the remains of missing sabongeros allegedly dumped in Taal Lake, according to Colonel Giovanni Emerick Cibalo, Provincial Director of Batangas Police. Cibalo said the sack was discovered about 10 meters from the shoreline. It has yet to be confirmed if the bones are human, as the sack was turned over to the regional scene of the crime operatives for forensic examination. Okay? So ito yung title ng Authorities have recovered a sack containing what appeared to be bones during the retrieval operations for the remains of missing sabongeros allegedly dumped at Taal Lake, according to Batangas Police Chief. Okay. So, unahin natin sa mga biktima, no? Yung pamilya sa biktima, it has been 4 years. Napakasakit yung ganitong pangyayari na nawalan ka na lang ng mahal sa buhay. Hindi mo alam kung anong nangyari. So, kailangan nila talaga ng hustisya. Kung sino man ang gumawa ng karumal-dumal na krimen ito, sana lalabas ng katotohanan. At sana, ito, isang sako pa lang. 34 sila eh. So, kung totoo ito na buto ng tao, isang sako, so, ibig sabihin, 10 meters from shore, baka, ano ba yun? Buto ng tao. Mabigat din yung buto eh. Alam nga naman na nung itinapon, 10 meters from the shoreline, malapit lang eh. Anong nangyari sa kung tao talaga? Kasi sa testimony ni alias Totoy ba yun? Yung mga sabongero, ipinasok sa loob ng sako na may buhangin. Parang pinabigat. Something like that. Then, tinapon sa tubig. So, most likely, tinapon dito sa medyo gitna. Hindi sa 10 meters lang. Medyo malabo. But anyway, hintayin natin ang resulta ng forensic investigation. To me, this is a good development dahil matinding usapin ito. Karumal-dumal na krimen ito. Kawawa talaga ang pamilya. Yung witness, ano ba yun? Whistleblower, I hope maprotektahan ito. Although, marami ang nagdududa sa kanyang testimony dahil wala siyang direct na, hindi niya direct na nakita yung krimen. Parang narinig lang ata niya. So, marami ang nag-aabang sa kasong ito ng mga sabongeros. Ano? Magbasa lang tayo sa mga comments. Okay, what is the sack made of? Can the sack resist decay for a period of 4 years? Incredible sack. The crimes was made to be discovered. Yan, medyo nalangan. May mga sako talaga ngayon, na matagal ma-decompose kasi may plastic na eh. Christian Carl,
If the bones are from human, then the allegations of the whistleblower against the suspect is probably true. Kasi nga, sabi ng whistleblower is pinasok nga sa sako eh. Dito, Nick Atienza, 10 meters from the shoreline, inanod. Yun ang tanong ko eh. Kasi kung totoo yung sinasabi ng whistleblower, sinusako, itatapon yan sa gitna, sa malalim. Kaya paano napunta 10 meters from the shoreline? Diyan ako magduda. Kasi kung nakuha yung sako doon sa malalim na porsyon, posible. Kailan napunta sa 10 meters from the shoreline? Baka may... I'm sorry akin lang ito. Duda na ako. Yung masyadong malapit sa shoreline. Nick Maro, walang underwater current ang Talik, siguro kasi in close area. Oo nga. Rosel, gawa-gawa na lang ng ebidensya. Di ba pagalingan? yan, ito na, iarpangan, tanim buto. Ay, nako. Michael Gabi, yan na, a full-grown man wouldn't fit in a sack unless it's chopped up. Better do thorough investigation first as evidences probably might be implanted too. Isang tao, maliban lang kung bata, magkasya sa isang sako. Kaya lang yung sabongeros, full grown naman yung maglisod, magmahirap, ipasok sa sako. Tama. Kaya questionable yung sinasabi ng whistleblower. Chokoy Bansil, scripted but nakasako. Anyway, i-congratulate na lang natin ang ating kapulisan. Paano na-discover pala? Yun ang din ang tanong. Paano na-discover? May nagturo o baka sana naman yung duda na planted, sana naman dito to. Kailangan talaga ng hustisya dito mga relatives ng missing sabongeros. So abangan natin ang resulta ng forensic investigation.